Ay mga boss, magandang araw sa inyong lahat dyan. Update ko lang yung mga nag-order sa akin ng tools na hindi ko pa kayo magagawan ngayon kasi nakalimutan ko sa inyo na sabihin na may dadaluhan pa kaming kasal. So, dadalo muna kami doon sa kasal ng aming batchmate, tapos bukas uuwi na kami ng shop. Siguro mga hapon siguro may magagawa na ako niyan. So, shout out to my followers from Europe, si Mr. Juris. Thank you for trusting me about the headworks and cam grinds. So, I will update you soon. Sa mga nagtatanong nga pala sa kung paano yung bigat ng flywheel at saka sa primary, may formula yan mga boss. So nakadepende yan kung high duration yung cam mo or more on torque type. Tapos depende rin sa goal ninyo kung pang waswas, pang daily or pang drag race. So sinusukat yan mga boss. Bigyan ko na lang kayo ng hint. Di ko lang muna ngayon ibibigay sa inyo yung exact na formula, pero may formula yan mga boss. Susukatin nyo kasi yung sa flywheel length side, yung sa crankshaft at saka yung sa may primary side, yung axle nya. Doon kayo magbe-base ng ano. So kapag nalaman nyo yun mga boss, yung formula na paano i-compute yung bigat ng flywheel at saka sa primary, madalin nyo na lang yun matitrace. So yun lang yung maibibigay ko na ano. Tapos yung sa cam lift, nakadepende yan sa golden. Kung gusto mo ng pang drag race, pang daily or pang waswas na mga sit up, may formula din yun mga boss. Nakadepende yun sa taas ng stroke at saka sa piston na gagamitin mo. Tapos kung ano yung compression ilalagay mo, tapos kung ano yung size talaga ng piston. So may ano yan, may ano yung mga boss, may mga percentage yan na kinukuha. Tapos yung supporting din, may mga percentage yun na nakadepende. Iba yung porting sa 4 valves at iba rin yung porting sa 2 valves. So yun lang mga boss, sana'y nabigyan ko kayo ng tips, tapos kayo na lang muna mag-aral. Sa ngayon hindi ko pa muna kayo mabibigyan ng specific na formula. So sa akin lang muna yun mga boss, kasi wag niyo naman sana akong ibas mga boss, kasi we are now in learning stage pa. So baka kapag sinabi natin yung mga yon, baka sabihin nila na nagmamagaling tayo. So hint na lang yung ano natin, kasi baguhan pa lang din tayo sa racing industry, pero may mga formula na tayo para doon. So yun lang guys yung maibibigay kong mga hint sa inyo na tips na rin. So pwede kayong mag-google. May mga video sa YouTube na pwede nyo i-discover. Pero sa tingin ko ngayon guys, lalo na dito sa Pilipinas, malabo ka talaga makakita ng mga formula na kung paano mo makukuha yung exact na cam lift, yung exact duration. Tapos lalo na pala guys sa sa dynamic compression ratio. Kasi yung stroke natin, yung actual stroke is mag-iiba yan kapag nilagyan natin ng mga syempre nag-iiba yan sa dahil sa intake valve closing. So ang tinatawag na effective stroke ay hindi the same sa sa actual stroke niya. So pag nakita mo yun sa degree, makukompute mo rin yun kapag nag-degree ka na. Tapos mataas yung proseso ng formula na yun mga boss, kasi doon papasok yung effective stroke. Bago mo makuha ang dynamic compression ratio, kukunin mo muna yung tinatawag na effective stroke. So yung 57.9 is not the actual, tawag nito, yung final stroke talaga ng motor mo. So mababago yan, nakadepende sa intake valve closing. So babawi ka doon sa compression ratio mo. Kaya doon papasok yung mga static compression ratio na matataas, at nakadepende na yun sa goal mo, sa drag race ba, motocross, or pangwaswas or daily lang. So yun lang mga boss. Maraming salamat. Salamat nga pala sa mga bagong followers natin at sa mga nag-share ng video natin. So hayaan nyo mga boss, as time goes by, I'm going to share you the formula that I have.
So, yun lang mga boss. Bye-bye. Thank you and God bless.